and welcome to the premiere of USD Talk, a lively chat program that hopes to connect Kamashans here down under. And here's your host for tonight, Joey Metro, to take you down memory lane in Kapihan sa Dapitan. Tara na! Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Nakapaghapunan na po ba ang lahat? Isa na naman pong late night dahil ngayon po ay Huwebes ng gabi at halip po kayo at samahan niyo po ako sa humigit kalahating oras ng huntahan dito po sa Kapihan sa Dapitan. Ayan. Kagaya po ng dati nating gawi, kung kayo po ay live sa Facebook, mag-message lang po kayo kung gusto niyo pong magpabati. Ayan. At inaanyayahan po namin kayo na makidalo sa pag-uusap natin ngayong gabi. So feel free to send in your questions if you have any, or even just to drop by and say hi. Ayan. Okay. So, sabi ni Eloisa, naghahapunan pa lang daw. Ayan, sige. Saluhan nyo kami, ano? Oo. Good evening from Brisbane, sabi ni Ma'am Thea. So, si Ma'am Thea ay ang ating Vice President for Queensland. Ayan. And speaking of, dahil nag-hi ang ating isang Vice President, kung hindi pa alam ng mga viewers ngayon, nagkaroon na po ng induction or na-induct na yung ating mga bagong set of officers last August 2 sa Philippine Embassy. Na pinasinayaan, tama ba yun? Nag-officiate ay ang walang iba kundi ang ating ano bang tawag sa kanya? Ambassador. Si Her Excellency De La Vega. Ayan. So ang swerte ng ating mga new set of officers. So congratulations po sa inyo. Ang ating past president na si Miss walang kapagod-pagod na si Miss Benji D. Obago ay hello daw from Sydney. Ayan. So si Miss Benji nga po pala ay isang masipag na miyembro pa rin ng Alumni Association. Kasama pa rin po siya sa board at syempre ng Digital Arm. Ayan. And si Paring Bong, good evening guys daw. Si Paring Bong ay isa rin sa mga aktibo miyembro na kabahagi ng ating Digital Arm. Ayan. Okay. So, napag-usapan natin ng induction, ang pag-uusapan natin ngayon ay magfi-feature tayo ng isa sa mga officer, particularly nanggagaling sa ibang state naman. Baka naman kasi sabihin ng ating mga miyembro na parati na lang New South Wales. So, ang objective ng UST alumni again is to strengthen the community. So we are hoping that we could maximize the membership from all parts of the state, from all parts of Australia, and meaning to say from all states. Ayan, sana lahat maging active. So hindi na ako papaligoy-ligoy pa. Ang ating focus state for tonight would be Perth. And our Vice President from Perth is Miss Cielo Franklin. Ayan. So samahan niyo po ako na i-welcome ang ating Vice President from Perth na si Michelle Franklin. Hi Michelle, magandang gabi. Hello, magandang gabi sa iyo, Joey, at sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Kumusta naman po dyan sa Perth? Malamig pa rin dahil nasa winter pa rin tayo, pero hindi naman kami masyadong malamig dito. Okay lang. Ayan, okay. Yes. Nakapaghapunan na ba kayo, Michelle? Hindi pa.
Ano pa lang, 6:00 pa lang. So, 6 medyo o'clock. maaga pa. Oo. Okay, medyo maaga pa. Oh, by the Yes. way, Michelo, bumabati pala ang ating bagong PRO, si Miss Marilee Bomediano. Magandang gabi po, dear Thomasians. Ayan. Maraming salamat sa pagbati, Ma'am Marilee. Ayan. So, Michelo, matagal, I suppose, sasabihin ko sana matagal ka ng member, pero kaka-found. Pero ang ibig ko kasing sabihin, nakilala na kita for the past as an active member of the USDAA, and in fact as one of the founding officers. So pero I bet may mga members tayo na hindi ka pa kilala. So maaari ba na ipakilala mo ang iyong sarili, at siguro magbigay ka na rin ng dahil isa sa mga pinag-uusapan dito sa Kapihan sa Dapitan ay pagbabalik tanaw. Siguro magbigay ka na rin ng konting background sa paano ka ba na napunta dito sa bahagi ng mundong ito. Ayan. Actually, simulan natin. Mula nung nag-aaral pa lang tayo, no? So, from elementary, lumipat na ako from high school, lumipat na ako ng UST. So, doon na ako nag-UST sa Education High School. So, we're under the College of Education. And then, syempre, dahil doon ko gusto talaga mag-aral ng college, kaya high school pa lang pinilit ko ng pumunta doon. So definitely, yung college, doon na talaga ako. And ang kinuha ko naman was Bachelor of Science in Mathematics. Now, back then, dalawa lang ang major ng math, which is Actuarial Science or Computer Science. So noon, hindi pa siya nakabukod. In fact, yung batch namin, pang-apat pa lang kami na major ang computer science. So, bagong-bago pa nun. And we finished in 1990. And then, so bago ko pumunta dito sa Australia, pumunta muna ako ng Japan. Actually, yung very first job ko was a Japanese firm. And 7 kaming pinadala sa Japan. And then, kaya natuto rin kami mag-Japanese. And then, imagine that, pati flowcharting and everything was in Japanese, yung instructions, gano'n. So, talagang mula Manila pa lang, pinag-aral na kami talaga ng Japanese para ma-rated kami pagpunta doon. And then, siguro, dahil na rin sa fate, nagkaroon ng recession ang Japan. And syempre, being foreigners, kami yung unang-unang syempre, mali-let go. Oo. Pero, sa na rin, I think blessing or luck, kung ano man ang gusto mong gamitin or sabihin, nakakuha ko ng another work sa Japan without leaving Japan. So, hindi na ako umalis, nakalipat ako, and in that company, na-meet ko naman ang future husband ko, na Australian. Yon. Kaya ako napunta dito. Ganon. So, 1995, January 95, kami dumating dito. And so, yeah, 30 years na rin ako rito. Matagal na. Matagal-tagal na rin, oo. Nga pala, Ma'am Shelo, nagsasay din pala ng hello ang ating bagong presidente, si Miss Len Puzon. Yes. Bumabati siya ng good evening to everyone. Ayan. Magandang gabi din po sa inyo. Yes. Ayan. Ma'am Shelo, ngayon, ano po bang buwan ngayon? Syempre, Agosto. At ano po ba ang ating sineselebrate for August kaya? Siguro sa iba-ibang culture, iba-iba for Chinese, it's a ghost month. Tapos merong sinasabi na particularly today, siguro yung nagpa-practice ng astrology yata ba yun? Sabi nila magandang araw ngayon kasi 8/8 tas 2024, another 8. So if you want to manifest your dreams, ngayon daw ang pinaka magandang
panahon ng paggawa niyan. Pero bilang Pilipino, ang Agosto ay isang mahalagang buwan din para sa atin. And I suppose this is something close to your heart din, Michelle. So, bakit hindi mo kaya ikwento kung ano ba ang kahalagahan ng Agosto para sa mga Pilipino? Ayan. Tama ka dyan. At yan nga ang tinatawag nating buwan ng wika. Yan. Nagsimula yan nung 1937 nung ating dating Pangulo si Manuel L. Quezon. Siya nga ang tinatawag na ama ng ating wika. Kasi siya yung nagdeklara noon na gawing Filipino ang ating national language o pambansang wika. At napili nga ang Tagalog bilang basihan ng Pilipino kasi nga nasa Maynila ang ating kapital, you know? So nandiyan na ang lahat ng mga importanteng mga dokumento, mga papeles na nakasulat na sa Tagalog. So kahit na noon hindi yan ang pinaka-popular na dialect sa atin, yun nga, naging basihan ng salitang Pilipino dahil sa location. Yan ang salita ng mga nasa Maynila. O tingnan mo na, meron pa tayong lesson in history galing from Michelle. Pero on a professional and personal basis, ano po ba ang para sa iyo ang buwan ng wika at August? Ayan. So, dahil nga sa ngayon kasi, kahit na nga medyo malayo sa napag-aralan ko nga sa college noon, natuturo ako ngayon ng Tagalog dito sa Perth. And I'm very proud to say kasi ako lang talaga ang, kumbaga, official na nagtuturo nito. Not like sa Victoria wherein 20 years na yata, if not more pa, na merong nagtuturo. And sa ibang states din, pero dito kasi wala nga, ako lang. And then ako lang talaga ang nagsimula, akong nag-research kung anong ituturo ko, yung ganun ba. So, and then sinimulan ko yan 11 years ago. So matagal na rin siya. So talagang malapit na sa akin yan, and I'm very proud. Siguro kung darating man yung panahon na ako'y mawawala, gusto kong matandaan ako ng tao bilang nagturo ako ng Tagalog dito sa Perth. Siguro isa yun sa talagang proudest achievements ko. By the way nga pala, antala ko lang kayo saglit. Ang ating pong Vice President for New South Wales, si Ma'am Myrna Hover, is saying hi as well. Ayan. Hi, Myrna. Okay. Ayan. Para tayo nagre-reunion, buong Australia. Siyempre. Michelle, so, liwanagin po natin, so ito po bang school ninyo at the moment ay active? And can you give us a more description ng school? Common yung sino bang mga currently naka-enroll at humahanap ng inyong service, at siguro a point of interest din sa mga members sa Perth if ever kaming kagaya natin na nagma-migrate with families. Ako na lang yung mga bata. I mean, my first child, when we brought her here, she was 4 months old. Kaya pag nung nakagistan na niya ay English, hindi siya nakakaintindi siya ng Tagalog, pero hindi siya nakakapagsalita, at lalo na yung sumunod ko ding anak, hindi rin nakakapagsalita. So it might be a point of interest sa ating mga members dyan sa Perth na they might want a support in this sense. So can you describe more about your school and how they could avail of your services? Yeah, so katulad ng sinabi mo nga, mga bata na dito lumalaki, hindi na sila natututo. Actually, yan ang mga siguro kalahati ng klase na tinuturuan ko, if not more. Yung mga nasa 20s na or early 30s na whether ang boyfriend or girlfriend nila ngayon ay Australian o hindi,
parang dun nila nakikita yung kahalagahan na matuto sila ng Tagalog. Kasi siyempre paminsan-minsan umuuwi tayo sa atin, siguro feeling din nila na out of place sila, hindi sila makapag-communicate sa lahat. Iba yung pagka nag-uusap tayo ng Tagalog, 'di ba, yung sarili nating wika, lalo na 'pag umuuwi tayo, iba talaga ang pakiramdam. So ngayon na yun na nga malaki na sila, ngayon nila nare-realize na kailangan pala nilang matuto. Kaya sila yung karamihan ng mga tinuturuan ko. Ngayon yung iba naman, yung kalahati naman, sila naman yung mga partners. So, yung mga may asawa, oo. So, karamihan dyan, kasi nga karamihan sa mga mixed couples, babae ang Pilipina. So, yung mga asawa nila ang nag-enroll naman para matuto. And doon ako natutuwa kasi nakikita mo talaga na mahal nila yung mga asawa nila, no? Na kahit na mahirap mag-aral ng pangalawang lengguwahe, pinipilit pa rin nila. At saka, hindi lang kasi basta salita ang tinuturo ko, pati yung kultura. Kaya doon sila, kahit na makalimutan nila yung mga salita, ang nangyayari kasi, nai-improve yung relationship nila. Kasi mas naiintindihan na nila ngayon kung bakit ganun kumilos yung mga asawa nila, yung mga manugang nila, yung mga ganun ba, yung mga biyanan or something. Mas naiintindihan na nila. At saka nafe-feel nila na hindi lang pala sila ang ganun. Meron din mga iba. Oo, very common. So, iyon, pagka nakikita-kita sila mismo, yun, nagkukwentuhan kung anong mga nangyayari sa pamilya nila, ganon. So, magandang interaction din sa kanila. At saka dun sa mga bata-bata pa, na mag-aasawa pa lang, maganda yung pati sila marunong kasi at the very best, yung iba rito nakakaintindi pero hindi sila marunong magsalita. So ang problema dyan, hindi nila naipapasa sa mga magiging anak nila. Yun yun. Oo, yun ang hirap doon. So, karamihan ng mga kumukontak sa akin, yan, nasa ganyang demographic. Meron ding ilan, meron naman silang parang business interest sa Philippines or kahit dito rin, pero ang mga employees nila, mga Pilipino, yung mga ganon. Meron din. Ang galing naman. So parang mga adult learners mostly pala ang nag-a-avail ng services ninyo. Pero may physical school ba na pwede silang puntahan o paano how will they get in touch with you? Okay. So yung pinupuntahan naming lugar, nag-ha-hire lang ako doon pagka merong klase kasi nga ano naman kami, once a week lang ang classes namin. So para hindi naman practical, So they can contact me by email, by phone. Nasa Facebook page din namin lahat ng details. So hanapin nyo lang Tagalog School of Breath. Yun. And then let me know kung merong mga interesado. Oo. At saka ma-check ko lang kung nandiyan pa si Paring Bong, they could also get this information from USTAA directory, 'di ba? As far as I remember. Yeah, So maraming avenues by which you could check out all sorts of talent, all sorts of Tomasian talents na baka kailanganin ninyo. So Michelo, curious lang ako kasi nabanggit mo, especially sabi mo ang Victoria meron, wala sa Perth. Halimbawa meron din magkaroon ng interest na kagaya ng ginagawa mo, and it's very interesting kasi maraming nuances ang language kasi deeply rooted din siya sa culture, sabi mo nga. Tapos parang naging counseling session pa, So paano pagka merong mga ibang same interest na who would want to establish it in some parts of the state, halimbawa, open ka ba sa pagpo-provide ng guidance at saka halimbawa or even services, halimbawa open ka rin ba sa remote, for example? Have you ever done that? Yes, online.
Yeah, actually ngayon meron kaming online classes this term. Kasi nga maraming gano'n. Yung iba wala na dito sa Perth, lumipat na ng ibang state o kaya yun nga nasa rural sila. So meron talaga akong natuturuan na before kasi like yung nasa Kalgoorlie, yung gano'n ba? Malalayo 'di ba ang WA masyadong malawak. So yun nakakapag-offer naman ako ng online classes. Kung walang classes, pwedeng private. Galing naman. And Ayan. kung meron bang may gustong magsimula, syempre naman tutulungan natin. Ayan. O sabi nga ni Miss Benji, kinonfirm niya na available ang information, contact information ni Miss Cielo through our USTAA specific website. At yan, pinost na ng ating past president, Miss Benj, ang address, web address. Ayan. So if you have any interest, yung mga nakikinig po ngayong gabi, or even to avail of her services, pwede po kayo makipag-ugnayan sa pamamagitan ng paghahanap ng kanyang contact details through this website. Ayan. Yes. And Joey, bago tayo lumipat ng ibang subject, gusto ko lang sabihin, kasi nga, di ba, karamihan ng ating estudyante ngayon, adults na. Malapit na magre-release kami ng children's books na magtuturo ng Tagalog at makakatulong sa inyong pagtuturo sa inyong mga anak o sa inyong mga apo. So abangan niyo po 'yan. Malapit na. Okay. Sige, talagang abangan namin 'yan kung paano kami makakakuha ng kopya. Oo. Ayan. Okay. Yeah. So maganda 'yan. Ibag-plug na rin ako kasi marami talaga tayong talented members at nag-o-offer ng iba't ibang services. Hindi lamang po kay Ma'am Cielo ang magkakaroon kayo ng access, at saka kapag nag-register po kayo sa website na ito, magkakaroon din po kayo ng opportunity kung meron kayong local business. Okay. So it's not just simple advertising, pero minsan maganda rin na alam mo yun kapag marami kang pinag-iisipan kung bankable ba ang particular na professional na ito, 'di ba? Pero minsan meron kang kasiguruhan kapag alam naman natin ang kalidad ng mga graduates ng UST, 'di ba? So kung naghahanap po kayo ng mga services na ganito, pwede po kayong bumisita doon sa website na pinost kanina. Kung hindi nyo po natatandaan, wag po kayong mag-alala. Ang detalye po ng mga ito ay makikita nyo pa rin sa ating Facebook wall. Magsuscroll down lang kayo. Ayan. Okay, so okay. Ma'am Cielo, so narinig na namin ang personal background mo. So ngayon naman, curious naman kaming malaman kung paano na-organize ang mga alumni ng UST sa Perth. So paano po ito nagsimula? Gaano kayo kalaki? Pwede bang ilarawan po ninyo sa amin kung ano yung naging journey ng pagbuo ng USTAA Perth Division? Nung simula pa lang, kasi nga kasama ako dun sa mga unang-unang nag-attend ng online meeting, kasama ang ating ambassador. That was 2021. Tapos hanggang sa maging official naging incorporated body na tayo. So noon pa lang, nung mag-organize tayo ng online concert na tinatawag na Afterglow, that was 2022. Meron na kaming meron na akong ilang na-contact na mga Tomasians din. Pero syempre, yung mga immediate na kilala ko lang. Kasi nga hindi pa siya kumakalat. So, nagkataon 3 lang kaming nag-attend noon. Kasi merong mga 2 yata na hindi nakarating dahil meron ng previous commitment. But then, dahil nga gusto ko talagang ulitin yung aming get-together, at nagkataon naman na wala ako dito for most of last year. So early this year pa lang, inasikaso ko na siya. So tinry kong kontakin ng mas maraming tao. Nag-create na ako ng group chat namin para nga maengganyo na, kung meron pa sila ibang kilala, pwede nilang i-add dun sa group chat. So marami-rami na. So yung aming huling pagkikita was July this year. So I think
may parang 10 yata kaming nakarating, and that is in spite of yung ilan din na alam ko na pupunta talaga, kaya lang something happened on the days. Kung hindi sana baka inabot kami ng at least 15 man lang. And then it's growing pa kasi nga sabi ko sa kanila, keep on inviting, keep on, telling other people, ganon. Kasi nai-inspire din ako ng grupo ng UP Alumni Australia. Kasi yung nag-meeting sila or nag-get together sila, ang dami talaga nila. So doon ako nai-inspire. Sabi ko, well, syempre, kailangan pakita rin natin na marami rin tayo, na we get together din, ganon. So siguro part ng nabanggit mo nga kanina, yung para bang pinaplano natin in the future. Siguro dahil meron kayo diyang parang sports extravaganza dyan sa Sydney, so siguro pwede rin kami gumawa rito kahit na maliit na version lang nung ganun. Together with the other university alumni. Although, i-clarify ko lang yung UST extravaganza, hindi naman yan NSW specific as far as I remember. Kaya lang medyo mahirap kasi malayo ang Perth. But I think magandang idea na at kahit yung immediate nandyan, magkaroon kayo ng salusal, maliit na salusalo and activities just to make sure na we connect with everyone. Magandang magandang project. Kasi nga napakalayo namin sa inyong lahat. So ang hirap talaga, hindi kami basta-basta na pwedeng mag-weekend lang dyan or mag-travel, tama. Mahal airfare. So siguro yan ang isa sa mga paplanuhin natin for the future, na magkaroon din kami dito ng bigger get-together. Okay. Sabi ni Ma'am Thea, wow, 'di ba? Na amazed siya sa stories mo around. I think this was when you were explaining yung how you started yung language school. Si Miss Bench, may sinabi siya October 26. So I think she's referring to the next extravaganza. Tama po ba, Miss Bench, that it is scheduled on October 26? So sabi ni Sir Neil Vicente, oo nga, ang mahal ng airfare papuntang Perth. Yan. So, yun. So, tama. Sabi, kinonfirm ni Miss Bench, October 26 yung next extravaganza. So, yung mayroong oportunidad at pagkakataon na lumipad from Perth to Sydney, kung sakaling meron kayong personal or professional travel, you may want to consider joining the extravaganza. As I've said, this is not exclusive for NSW. It's an opportunity for UST alumni to get together, as well as interact with other alumni association of other schools. Nagkataon lang siguro na may tuturing pa rin na parang center kasi ng activity ang Sydney, pero hindi naman I'm pretty sure down the line magkakaroon din ng opportunity ang ibang state to host. Ayun. Sabi ni Ma'am Thea, punta na lang tayo sa Perth. Ayun. Magandang idea yan. Diba? So ibig sabihin, Michelle, kailangan mong paghandaan. Oo. Tama. Ayan. Nabanggit mo yung yung mukhang parang mga immediate plans, pero may na-envision ka pa ba na future direction ng organization sa Perth? So sa ngayon, wala pang something specific kasi nung nag-get together kami nung July, yung iba sabi nila gusto lang nila yung for fun talaga. Yung iba naman gusto nila magkaroon ng deeper meaning ang ating association. So medyo hati ako doon kasi nga I agree to both, So
tingnan natin kung anong sasabihin nila sa mga susunod pa nating pagtitipon. Mhm. And siguro pwede naman naming i-satisfy both, na kasi ang mga common na kumaga mission ng ibang grupo, ng mga ibang alumni groups, yung for example, yung magkaroon ng mga scholars, ganon. Maganda And yan. oo. Yeah, like yung mga kaklase ko nung elementary, yun merong kaming alumni, and ganun yung pinaka-purpose ng alumni. Yun, Pero when you talk makatulong about sa scholarship, this refers Mm-mm. to scholarship opened where? Sa local, sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Okay. Oo. Yeah. So I would assume on a college level? Parang ganun, oo. Well, depende Okay. sa mapapag-usapan natin. Tama. Pero Okay, tama. I think yeah, college level. Para kasi 'di ba usually yung mga hindi kayang makapag-aral ng college, Mhm. natatapos na sila sa high school. Pero kung meron tutulong sa kanila, pwede nilang ituloy. Okay. Fina-flash pala natin yung photo ng group mo sa Perth, Michelle. Oo. So, can you say something about this photo? Ayan. Oo. So, bali yan ang mga nag-attend nung aming get-together nitong July. Mhm. So, ilang kami niyan? 2, 4, 6, 8, 10. O yan, 10 nga. So, actually, karamihan sa kanila mga architecture. Nanalo ang college ng architecture. Sila ang pinakamarami. Kasi nagkataon yung isa kong kaibigan, marami pala sila dito na mga architecture graduates. So, nahakot niya yung mga kaibigan niya. And then, merong accounting. Tapos, nag-iisa ako sa math. Tapos, ano pa ba yung course na nakalimutan ko na yung iba? But it's great knowing, biro mo, ang tagal na rin nila o namin dito, no? Pero hindi kami nagkikita. Ngayon lang kami nagkakilala. So it's another avenue to meet more people. Tama. Michelle, naka-register na ba sila sa ating USTAA website? I think so. Bali, sinabi ko na, sinend ko na yung link, and then at least a few of them have registered yung membership na rin nila, nagbayad na rin sila. So, I forward everything sa ating Secretary Treasurer. So, alam niya yun. Okay, nice. Ayan. Teka, mabalik lang ako kay Sir Nel Vicente. Kayo po ba ay saan based? Sa Perth or sa NSW? Kasi ang sabi niya, mahal ang papuntang Perth. So siguro, saan kaya magmumula si Sir Nel? Oo. Baka dyan sa inyong side. NSW, siguro. Oo. Yeah. Pero pwede rin QLD. Ayan. So, hopefully may mga iba pang nakikinig sa atin from your side of the country sa West. Meron ba kayong mensahe sa mga existing members and dun sa mga members to be, hopefully? Siyempre, para sa mga nandito sa Perth, please contact me. Sumama kayo sa ating mga pagtitipon, sa ating reunion. Ang tawag ko nga, reunion. Kasi mas masaya kung mas marami tayo. Tapos, yun nga, very open ako sa lahat ng suggestions ninyo kung anong gusto nating gawin, kung saan nyo gustong magpunta, very open. And then, we try to keep everything na kumaga free, walang bayad, parang walang limit, kahit sino pwedeng magpunta. Welcome din ang mga families. Kung magkakaroon ulit tayo ng get-together, siguro kung meron din tayong mga games, sa mga bata, kung meron darating na mga bata. Ayan. So, kontakin niyo lang po ako and be active dito sa ating group, sa USTAA Facebook group. Kasi yun na nga sa inyo nang gagaling ang mga suggestion, and dahil dun sa mga suggestion, nagkakatotoo, maipaplano natin yan.
Ayan. Okay. Mm. So, yung message was more for your members in Perth, ano, but being a Oo. national officer, uh, do you have the same call to action message for Ye other yes, Tamashans actually. in the rest of the country? Oh, actually meron tayong ilang state na hindi represented, eh. Mm. So kailangan pa rin natin ng representation from all states, mas maganda sana. So kung meron pa kayong kilala, please, let them know about our group para nga maikalat talaga natin sa buong Australia para walang naiiwanan. And then, maging active tayo sa mga or involved tayo sa mga activities, whether online or in person, you know. And then, kung merong interesado rin na maging officer in the future, just let us know. Okay, ayan. Maraming salamat, Michelle. Okay. So, yan, sabi ni Sir Nel, based nga daw siya sa New South Wales, sa Sydney. Sige. Ayan. Si Miss Bench, sabi niya, Savant Melb. Miss Bench, can you please clarify? Sabi niya, Adelaide and Melb. So I suppose this is relevant dun sa mga hindi pa State organized, nila. na kulang na states, Oo. is Adelaide and Melbourne. So yung mong tagapakinig natin, yung nagkaroon po ng pagkakataon na mag-tune in sa episode ngayon, kumikilala po kayo sa Adelaide and Melbourne, siguro ano po natin sila i-encourage to get organized. Yun nga, palawigin pa natin ang membership. Marami pong I'm pretty sure marami pa tayong hindi na nare-reach, at syempre ang ultimate vision natin ay again to strengthen the community. Ayan. Ano ba? Ayan. Tingnan mo nga naman, Michelle, lagpas sa kalahating oras na tayo, Oo. at Oo. marami na rin tayong napag-usapan. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong experience at saka specific vision from the Perth side. So, ito po ay hindi isang one-time na event na mag-feature tayo ng per state. Kumbaga, inuna po natin ng Perth, pero inaasahan po natin sa mga susunod na episode ay makita din natin kung ano po ba yung mga activities at saka na ginagawa sa iba't ibang state. Ayan. Ayun. So, bago po tayo magtapos ay may mga advertisement lang po tayo. So kagaya po, ang isa po sa mga gusto po nating pasalamatan ay ang Western Union. Okay? Inuulit po natin na meron pong Eskwela Ready promotion ang Western Union. Send 10,000 or more to the Philippines and you could receive or you could be one of the 30 winners of a Lenovo notebook or Samsung Galaxy Tab or a Canon Pixap printer. So you still have time to register by the 31st of August at westernunion.com.ph. So sayang din 'yan. So kumikilala ka, Michelle, na nagpapadala sa Pilipinas, magandang opportunity ito, pangtulong sa pagbabalik eskwela sa Pilipinas. Ayan. Timing Okay. yan. Sige. Timing. Okay. Tapos may isa pa po tayong plug. Ito naman po ay kasi tax season ngayon, Michelle. Ikaw ba ay nakapaganda na ng tax return mo? Actually, hindi pa. Pero Hindi madali pa. na yan. Okay lang. Okay. Sige. So, doon po sa mga nangangailangan ng help or services for tax return, special discount for Tamashans. Ito po as you can see on your screen. Okay? Walang iba from our USTA Treasurer Rodi Orantia. Okay, this is a special discount for helping you out
on your tax return. Ayan. Okay. So, ayan, siguro may gusto ka pa bang sabihin, Ma'am Shelo? I think wala na. Siguro na lang, sana madalas pa yung ating mga reunion get-together na online. Siguro in the future, alam mo, pwede nating gawin parang online quiz Australia-wide. Nice. Yung sa palagay mo. Maganda yan, lalo na kung may pa-premyo. Oo. Siyempre, dapat. Ayan. So, kayo na ba natin sasabihin? Kay Ma'am Len Puson. Okay. Yan. So, maraming pong salamat sa mga lahok po ngayong gabi. Bumabati nga po rin pala si Sir Jello. Go Uste. Ayan. Okay. So, maraming salamat po. Lumipas na ang higit sa kalahating oras ng ating huntahan dito sa Kapihan sa Dapitan. Samahan niyo kami muli sa susunod na buwan sa isa na namang hopefully panayam. Ayan. So thank you. Maraming salamat Michelo at magandang gabi sa inyo. At saka dinner time na rin. So enjoy your dinner. Okay. Thank you so much, Joey, at maraming salamat sa lahat ng mga nanood ngayong gabi. All right. Maraming salamat po. Paalam. We would like to thank our sponsors: Western Union, Allstat Visa,